Okay, so yun nga ng mga dre. So, continuation tayo ng discussion and definitely itong magiging next topic natin yon is isa sa mga pinakamahalagang lesson natin for our React.js development. So, syempre, magiging malaki, bakit na malalaman nyo mamaya kung bakit sobrang laki ng kahalagaan nito once na nag-develop tayo ng isang React application. Okay. So, yun nga muna. Intro muna. Okay, so magiging malumanay muna ako ngayon, mga dre. Siguro, baka napapansin nyo. Hinihina ko lang muna yung boses ko ngayon. Also, wala naman din ako kahit anong health complication issues. But technically, meron kasi iba nakaka-notice na sobrang lakas nung boses ko sa mic. So, for the meantime, siguro ganito lang muna, magle-low tone muna ako ng voice. And also, meron mga iba kasi na nanonood na, although hindi man sila nagko-comment dito, I was also actually na ini-inform din nila ako, especially yung iba na napapanood is also my friends na siguro hinahako ba na ng konti yung boses ko. So yun, okay, so yung pinaka magiging topic natin ngayon is yung list rendering. So basically, ano nga ba yung list rendering na tinatawag natin? If you are familiar with the array.prototype.map, yun yung isa sa mga pinakamahalagang function or methods na pwede na kailangan nating malaman when it comes to our specific React.js development na ginagawa natin on the whole certain period of time. So, bakit? Simple lang. Itong tinatawag natin na array mapping or yung tinatawag natin na list rendering is basically some kind of pating na kadalasan na natin ginagamit ngayon. Especially where we inside to a React.js web application project. So, para saan nga ba yun? So, mamaya malalaman nyo kung bakit sobrang kailangan natin ng ganong klase ng implementation through our React.js development, and also, saan nga ba talaga siya totally ginagamit. Okay, so, yun. Start na tayo. So, basically, create muna tayo ng panibagong component. So, sample list.js. Okay. Then, punta tayo sa app.js. So, sample name list. Muna pa, sorry. Sample name list. Import tayo ng React. Then create tayo ng function. Sample name list. Tapos sorry, setup natin ng ganyan, saka natin siya export. Okay. So currently meron na tayong bagong component ngayon, which is yung sample name list. Kung tawagin natin. Parang may mali. Tingnan ko nga. Ano ako nag-setup nun? Okay, sige. Statement of expected. Okay, may kulang pala tayo. The word default. Okay. So currently meron na tayong sample component dito for name list. Ngayon, wala tayo munang ibang gagawin ngayon is to kundi i-import tong actual na sample name list na to dito sa
loob ng JS natin. Sa loob ng app.js natin, need natin siyang i-import. So, sample, name list. Palitan natin ito ng name list. Or, i-override na natin. Ayan, tama lang, override natin. Sample, name list. Tapos, kunin natin yung GitHub. Ayan, git bash. Kaya natin tong project. So, cd space sample React project. Okay. So, currently, nasa sample React project na tayo. So, try natin i-npm start to. Which means, alam naman na natin to. We were totally getting to have an nairara na natin yung actual na application natin. So, yun. Yun na. So, it leaves blank. So, bakit? Tinanggal kasi natin yung laman. And also, yung ginamit natin na component is totally wala pa naman siyang nire-return na kahit anong results. So, meaning, bakit natin muna nilib na blank to? So, currently, itong ginagawa muna natin yun is some kind of an empty simulation para dun sa gagawin natin mamaya na specific na list rendering or yung tinatawag natin na array mapping. So, paano natin gagawin ngayon yun? So, kung sa JavaScript, ang pinaka-basic format na kadalasan ginagawa ngayon dito is totally try muna natin mag-create ng constant value tapos array, sabihin na lang natin na names o di kaya all names is equals to ang array type jobs eka ela joy. So yung apat na lang muna na yan. Usually kasi ayan, gagawa muna tayo ng array just to make some kind of an example right here. So, totally, hindi pa naman muna natin kailangan ng mag-create ng sandamakmak na data or sandamakmak na object para patunayan lang na nag-work yung gantong klase ng method dito mismo sa component development na ginagawa natin. Okay. So, currently, meron na tayong variable na merong current value na array. So, ang gagawin natin ngayon, merong chances or points na sa buong development phase natin na technically itong buong data na to, pwede natin siyang i-populate into two different ways. So, paano yun? So, kailangan na natin mag-conduct ng return ngayon. So, basically, dito natin isasalampak yung actual element na ginagawa natin. Tapos, ang pinakauna natin gagawin, create tayo ng simpleng ang element container lang muna. Pero di naman siya totally container, di naman siya totally div. Kumbaga ganyan lang siya simple. Tapos, ang gagawin natin, lahat na nandyan sa loob ng array na yan, ipapopulate natin yan one by one. Okay, so, try natin h1 class. Class name pala, sorry. Text center. So, kung lagay tayo ng 4. Yan. Tapos tawagin natin pa isa-isa yung gamit ng open and close curly brackets.
Tapos, all name. Open and close. Per braces 0. Tapos to. One. Two. Three. Yan. Okay, so try natin i-run sa browser. Ayan. So, nag-populate siya. So, paano nga ba natin totally nagawa to in the meantime? Okay. So, iisa lang naman kung totosin yung variable natin, pero paano natin na i-populate lahat yung data na nasa loob mismo ng array. So, ganito lang siya kasimple. So, kung natatandaan nyo sa mga last na naging lesson, hindi man sa akin kahit siguro sa mga natutunan nyo within the school or everything sa bootcamps, usually talaga, kadalasan, para makapag-populate ka or number one thing that you can do to populate a specific data na nasa loob mismo ng array is to call the actual variable that you have been already created, especially this one, and also, kailangan mong alamin yung actual na index nung mismong data na nasa loob ng array. So, bakit at para saan yung index? So, ang index kasi basically sa array, ito yung actual na number system na naka-implement mismo sa data ng array. Kumbaga, ito yung pinaka-usual na tatawagin mo to implement or to call a certain specific data sa loob mismo nung component mo. At the same time, pili lang din ang gagawin mo na kailangan mong makapag-generate or makapag-fetch ng isang specific data galing dun mismo sa array mo. So, ito na lang yung nakikita yung example. So, yung all names, tumawag ako through using the, ano nga ba ulit tawag dito? Sorry. Wait lang. Search natin. Teka lang. Google tayo. Kasi medyo ano ko eh. Ayan. Yan natin. Ayan. So, yun. So, ayan. Natatandaan ko na. Nakita ko na eh. sorry. Medyo nakakalimutan ko na. So, yun. So, ang ginawa natin ngayon, tinawag natin yung constant value ng all names na variable. The same time, nag-setup tayo ng index gamit yung bracket, tapos nag-start tayo from 0. So, ang counting ng every array data natin, lagi tayo mag-uumpisa sa 0. So, from 0 yung JAPS, number 1 yung ECA, number 2, yung ELA, tapos yung number 3 is yung Joy. Pero, on the meantime, or at the same point, etong actual na data ng array na to, ang counting nito for data pa rin ang nasa loob nito, pero iba lang yung counting niya pagdating dun sa pagko-conduct ng indexes sa loob mismo nung array. So, katulad nung sinabi ko, ganun lang naman siya kasimple. So, etong ganitong klase ng fetching, matrabaho tong gawin sa loob mismo ng component, even kahit na naka-basic JavaScript ka lang. Ngayon, sa madaling salita, kung ako mismo magde-develop ng ganitong klaseng component, at kailangan mo mag-conduct ng data, at kailangan mong isa-isahin lahat ng data na nasa loob ng array, matatagalan ka bago ka matapos. Ngayon, meron isang way para mapadali lahat ang trabaho na to. Okay. So, paano natin gagawin yon? So, tatanggalin na natin tong tatlong H1. Tapos, open tayo ng curly braces. Open and close curly braces. Tapos, saka na tayo ngayon magsisetup ng implementation through using the array.prototype.mapping. So, kung sa JavaScript, ganun, almost the same pa rin naman yung magiging result niya. Pero, pinagkaiba lang natin yan, i-implement lang natin siya throughout din dito mismo sa loob ng JavaScript. Okay. So, next, ang kailangan natin gawin is to initiate the all name variable. Tapos, map. Open and close parenthesis. Tapos, lagay lang natin yung, magsiset lang tayo ng panibagong variable to convert the all names into the most easiest way. So, imbis na names,
All name na lang. Para mas madali. Tapos, the next thing na gagawin natin is gagawa tayo ng arrow sign. Saka natin yun ipapasok tong H1. Again, disrendering tayo ngayon ha. Tanggalin lang natin yung S. Tapos, control save. So, same result pa rin. Ano sa nang pinagbago? Kahit i-refresh natin yun dito. Same na same pa rin. So, try natin tanggalin yung all name. Ayun, wala. So, balik natin. Ayan. So, kung napapansin nyo, bakit ganun pa rin yung result? Kahit na ganito lang yung ginawa natin na implementation. Well, katulad ng sinabi ko kanina, ang word na mapping is ginagamit siya sa method para makapag-assign ka ng non-stop na actual data ng array sa isang element lang or sa isang tag name lang. So, ganun lang kasimple. Etong map na to is usually para nagiging kino-considerate siya as easiest replacement. Sorry, excuse me. Okay, ulitin natin. So, etong mapping method na to or yung map method na to is kino-considera siya as a easiest replacement dito mismo sa actual na looping na ginagawa natin throughout. Ewan ko kung sa inyo na kadalasan na i-implement or usually na kagaya no sa iba kasi kapag halimbawa na nagse-setup tayo ng ibang implementation for the actual data fetching from array, kadalasan ang ginagawa natin, napapansin ninyo, nagke-create pa tayo ng loops like nung while or kung ano pa man yung ginagawa nyo implementation. Kung minsan yung iba nga nagpo-for pa, yung iba nag-i-if statement pa. Well, ito, much easiest way na kailangan mo na lang tumawag ng mapping or yung actual na map method para mai-populate lahat ng data na nasa array. Ngayon, Boss Japs, meron kaming isang tanong. Halimbawa na lang, paano naman po kapag object yung data? Simple lang ho. Try natin gumawa ng object na data. Wait. Okay, so sa ngayon ang gagawin natin is create tayo ng panibagong variable. Which is another constant. And details. And equal. Set up tayo ng panibagong array. Tapos sa loob ng array, ngayon, kung magkakreate tayo ngayon ng iba't ibang klase ng objects, which is yung una yung ID. Or sa name na lang din. Sige. Tapos age. $25. Sa address. City. Tapos another, create tayo ng mga 4 na object ulit. So, i-bind na natin ang name, tsaka age. Okay, so medyo maba na yung code natin, pero di natin titigilan yan. So, Palawan City din, okay. Janela, Vieta, 20, palagyan na natin na 11 years old to.
Caloocan City. So, ang tandaan nyo yung pagkakaiba, name tsaka age lang tayo nagkakatalo. But address, same pa rin Caloocan City. Then, Joy, Vieta, 8 years old. Yan. So, frequently, ito yung pinakakukunin natin ngayon. So, paano natin yun siya i-render up? Itong actual na details array na to. So, ganito gagawin natin. Papalitan natin yung all names ng details. Tapos, pwede tayo mag-declare na kahit ano, ganun pa rin, info or details. Tapos, open and close parentheses. So, ang gagawin natin ngayon, some kind of a different implementation kasi set of raw data na to. Pero sa return pa rin natin siya pababagsakin Okay. So, H1. Tapos, info dot full name. Okay. I'm kasi info full name. Then, and I am open and close curly braces ulit. Tatawagin natin yung info at age. Para hindi masyadong confusive. Years old. Then, I live in exact hindi kasi exact address pag at, pero you're using in since na walang specific place on Caloocan City. So, pa-English lessons pa tayo tuloy. So, yan. Info dot address. Yan. So, try natin to pagganahin. Ayan. So, meron tayong 4 sets of data ulit. Pero, ang pinagkaiba lang, itong 4 sets of data na to, is specifically, nakasetup siya into sentence. Kung kanina names lang, ngayon, nakamapping na siya into sentence. Bakit? Kinonstruct natin yung sentence, ina-form na yung lahat ng data dun sa object na nasa loob ng array is mapapasok natin. So, for the meantime, kagaya ng sinabi ko, name lang tsaka yung age yung pinagkaiba, pero same pa rin naman yung mag-address nila. So, Team Jasper Ibieta, which is, technically, andito na siya dito sa full name. Yung Eka Kembao, same din. Nagkakatalo ba? 24 years old? Yes. Then also 25. Tamang-tama lang din halos yung pagkakapopulate natin. So, in other some kind of cases, the whole thing was being correct right at the meantime. Pero, meron pang paraan para makapag-populate tayo ng mas madali dito sa loob nung return na to. So, ito gawin natin. Pwede tayong mag-declare ng variable on each setup. Constant din. Tapos, name is render details equals to tama ang hinala ko. Ang tatawagin lang natin is yung mapping. Yan. So, mapping lang yung tatawagin natin. Tapos, paano natin siya i-return ngayon? Ngayon, ang gagawin natin na pagre-return is ito. Tatawagin natin yung tinatawag natin na render details.
To be exact, kahit na-save natin yan, same pa rin siya ng implementation. Subukan natin tanggalin para kung hindi umigsave. Ayan, so nagblanko, balik natin. So yan, bumalik na ulit. So same implementation pa rin naman, at the same time, ganun pa rin naman yung kalalabasan niya. Ngayon, so yun yung kabuuan ng ginagawa natin ngayon sa list rendering. And bakit nga ba ganun ka-importante ang list rendering sa loob mismo ng React.js web application? Since na ito is ordinary manipulation lang naman ng array data. Well, nagkakamali kayo. Hindi lang siya simple manipulation ng array data. Bakit? Pwede ko kasi natin itong gamitin sa pag-pass ng data from API papunta dito sa component, which is technically ang magmamanage nun. Kung familiar na kayo sa tinatawag natin na Redux, which is basically yung Redux, yun yung ginagamit natin na other kind of or form ng library for state management na technically binubuo siya ng iba't ibang klase ng forms and folders and implementation. But basically, depende pa rin naman sa developer yan. Pero, para saan nga ba yung Redux na yan kadalasan ginagamit? Yung Redux kasi, apparently, ito yung isa sa klase ng library na nakakatulong din to manage the whole things inside to our front end, especially sa pag-develop natin with some kind of a RESTful API development. So, anong kinalaman ng pagmamap natin ng data sa actual na API development na ginagawa na, API integration development na ginagawa natin sa loob ng component? Well, simple lang. Lahat ng bagay or lahat ng data na mapepetch natin through passing out the props or dun sa actual na state, galing dun sa reducer, coming from dun sa Redux, ito sana maintindihan nyo sasaluhin lahat yan ni component sa pagtawag lang ng actual state na meron tayo dun sa reducer na nanggaling dun mismo sa Redux. Tapos, ang gagawin niya, lahat ng data doon is naka-form into array object, especially pag fetching na ang pinag-uusapan or rendering na nung actual na list nung information na kailangan natin sa isang system or sa isang application. So, ang gagawin natin, lahat ng naka-data, lahat ng data na naka-array or naka-form into object na nasa loob ng isang array, kailangan natin palabasin yun sa loob ng sa loob ng component into some kind of a different kind of implementation na gusto natin gawin. Either it's kind of a sentence, pwedeng table, pwedeng cards, or panels na katulad ng ginagawa ng iba kadalasan sa mga forms natin. But basically, itong pinakita kong example sa inyo, pwede nyo itong i-apply dun sa mga nasabi ko na listing types na ginagawa natin, which is technically yung grid, yung list, tsaka yung somehow yung very informative things na listing then the same time. So, ito yung isa sa mga pinaka-way na kadalasan na natin kailangan gamitin pag once na magpe-fetch tayo ng data from props or for the state na galing dun sa reducers papunta dito sa component, which is basically ito yung pinaka-most effective na kadalasan na ginagawa ng karamihan sa atin, especially sa corporate world. At dito ka makakuha ng hints at kung paano mo i-implement yung actual na fetching ng data, especially kapag halimbawa meron pang pagination yan Same way pa rin naman, pero wala pa rin naman halos pinagkaiba yun. Halos konti lang. Pero ang implementation ng fetching ng data, ganun at ganun pa rin at hindi pa rin nagbabago yun. Okay. So I think, dito na lang muna tayo. Medyo apyawan muna natin ng konti yung iba. So ang susunod natin na magiging topic kasi is more on about listing or yung list and keys, tsaka yung index and anti-key pattern. So, yun yung magiging next topic natin. Then also, siguro magtutuloy-tuloy na tayo about styling. After that, then basic form handling. So, hanggang doon na lang muna. Then the rest is HTTP management na. Tsaka yung API integration, kung paano natin gagawin. So, yun yan mga dre. I hope that you have a good night to all of you. You have a good night. And take care always. Maraming salamat. Ciao.